former NBA G League American player mahaharap sa isang death penalty sa Indonesia dahil nga sa pinagbabawal na. Buti na nga lang at hindi dito nagpositibo si Justin Brownlee. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So sa ngayon ay maganda naman ang itinatakbo ng dating kupunan ng ating Gilas naturalized player na si Justin Brownlee sa Indonesian Basketball League o IBL. Tangan kasi ng Pelita Jaya ang top number 3 overall sa standing. Kung inyong mapapansin ang win-loss record ay dapat silang nasa numero 1 dahil nga sa 17 win at 3 loss nilang standing. Kung ikukumpara sa Dewa United na may 17 win at 4 loss at dito sa Satria Muda na may 16 win at 6 loss record. Kaso atin nga napag-alaman na sa puntos ang basihan ng kanilang standing dito sa kanilang liga. Kaya ito ang resulta. Anyway, doon nasa magandang kalagayan ng team ng Pelita, ngayon ay hindi may tatangging kailangan pa rin ang isang Justin Brownlee sa kanilang lineup. Kung natatandaan ay naging dominante ang team na ito sa Indonesian League nang pumasok sa kanilang lineup si Kabayan. Syempre, kudos din sa dalawang import na nakasama nyo noon na pawang mahusay din. Pero itong si JB talaga ang masasabi nating kumumpleto sa timpla ng team upang makuha ang kanilang ikalawang kampyonato matapos ang 7 taon. Yes, legit na malaking boost si Brownlee noon kung sana'y partida dahil nagpapabalik pa ito sa kondisyon. Hindi naman siguro lingid sa atin kung ano ang naging issue kay Brownlee bago ang stint niya sa Indonesia. Ito nga ay noong maparusahan ito ng suspension nang dahil sa ipinagbabawal na substance na naulit naman nito lamang na sinasabing matapos ang 3rd FIBA window. Pero ganun pa man ay wala namang suspension na naganap dahil nga mukhang reasonable naman ang dahilan sa paggamit ng substance na yon. Ang point lang dito ay buti na nga lang ay hindi sa mismong Indonesia ito na test ng positibo sa ipinagbabawal na substance na yon dahil kilala ang Indonesia na mahigpit sa mga bagay na ipinagbabawal kung saan ay mabibigat na parusa ang inaabot dito na kung minsan ay nauwi pa sa lifetime sentence o di naman kaya ay sa death penalty. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Tulad na lamang ng nangyari nito lang sa isang import sa IBL na dating malalaro sa NBA G League. Ito nga ay walang iba kundi ang 6'11" center na si Jared Dwayne o mas kilala sa pangalang Jared Shaw. Ayon sa ilang report ay nahulihan umano ng 32 pieces ng ipinagbabawal na dahon na nakaform sa isang candy si Shaw sa kanyang mismong apartment na balak niyang ibahagi sa kanyang mga kapwa manlalaro. Nagugat ang lahat sa custom ng Indonesia kung saan ay meron silang sinubaybayang kahina-hinalang package na nagmula sa bansang Thailand at sa pagsubaybay ng mga kapulisan ay dito sa apartment ni Shaw bumagsak na bagay na naging dahilan ng kanyang pagkakahuli. First punishment kay Shaw ay ang agarang pagkaban sa IBL kung saan ay na-terminate na rin ang lahat sa kanyang mother team na Tanggerang Hawks. Sumunod dito ay ang rektang pagkakakulong matapos nito na malitis at if napatunayan ng krimen ay possible na mapatawan nito ng habang buhay na pagkakabilanggo o mapatawan ng death penalty sa pamamagitan ng firing squad. Medyo masaklap ito para sa career ng isang pro-American player. Mahusay na malalaro pa naman ito kung saan ay nakakuha siya ng kampiyonato dito sa Indonesia. Napabilang din ito sa kanilang All-Star event. Kaso nga lang ay eto, nahaharap ngayon si Jared sa isang seryosong banta sa kanyang buhay. Eto't panoorin natin ang ilang highlights ukol sa malalarong ito sa IBL.